Pero sa mga signs, may mga physical ba na signs kapag stress ka or burnout ka? May mga ganun bang nagpapakita? Oo, meron mga Nadi-distinguish physical ba? signs. Oo, like for example, lagi kang pagod. Feeling mo kahit nagpahinga ka na, sabi nga ni Tini, kahit 8 hours yung tulog niya, parang pagod na pa rin siya. Tapos bumababa yung immune system mo, lagi ka nagkakasakit. May mga chronic pains, nagkaka-migraine, sumasakit yung likod, sumasakit yung katawan, na hindi mo naman alam saan galing. Kahit naman di ka nag-exercise, yung wala kang ginawa, pero ang sakit-sakit ng katawan mo. Nagkakaroon din yan minsan ng mga gastrointestinal issues. Yung iba ina-acid, nagkakaroon ng GERD, mga ganyan. Dahil sa burn. Hindi matunawan. Hindi makatulog ng Sa maayos. gabi. Pwede rin, nagkakaroon ng insomnia. Hindi Yeah. yun. Di makatulog. Yun. May mga physical, pero itong mga physical signs, almost the same siya ng nararamdaman ng isang tao na stress at isang tao na burnout. Kaya mahirap talaga siya ma-distinguish dun sa dalawa. Paano ano yun? Paano kapag hindi niya alam na burnout na pala yung nararamdaman niya? Actually, sa mga tao, kadalasan, hindi talaga nila alam na meron na silang burnout. Oo, kaya mahirap siyang, malaman sa sarili mo na burnout ka na pala. Unang-una, kaya nahihirapan yung mga tao na malaman na burnout na sila or meron na silang feeling of burnout. Imagine nyo yung boiling frog effect. Are you familiar with the boiling frog effect? So imagine nyo, halimbawa, merong isang pot na merong kumukulo na tubig. Yeah. Pag yung palaka, nilagay mo nun sa, parang ang dark ng example ko. Pero yun kasi talaga yung best example. Yung palaka, nilagay mo sa isang tubig na kumukulo. Ano gagawin ng palaka? Iba aalis siya, tatalon siya. Kasi to survive, ayoko mamatay, ayoko maluto dito. Pero kapag kayong isang palaka, nilagay mo sa isang pot na may malamig na tubig, tapos nilagay mo yun sa kalan na may mahinang fire. So yung palaka, hindi siya aalis. Bakit? Kasi nasa safe environment siya nasa malamig siya na tubig. Pero unti-unti habang tumatagal, ano nangyari? 'Di ba? Unti-unti umiinit yung tubig. So yung palaka, hindi pa siya aalis. Ang gagawin niya, i-adjust niya yung temperature niya para magpantay sa temperature ng tubig. Hanggang sa, pag dumating na sa boiling point, yung palaka, wala na siyang chance to escape. Mamamatay na siya kasi nandun lang siya. Tinatry lang niya mag-adjust at mag-survive. Ganon din yung mga tao na nakakaramdam ng burnout sa trabaho. Una, sobrang sipag niya, sobrang motivated niya to do the work until lumilipas yung panahon na parang nag-OT na siya, sumasakit na yung ulo niya sa trabaho, hindi na siya masaya, hindi na siya motivated, pero hindi siya makaalis kasi iniisip niya, ay normal lang to. Normal lang ang stress sa trabaho. Ay lahat din naman kami nag-OT. Ay lahat din naman kami nahihirapan. So dahil feeling mo, it's part of the environment, hindi mo na tuloy ma-distinguish ano ba talaga yung totoo mong nararamdaman, kung pagod ka lang ba or burnout ka na. Kaya di talaga nila ma-distinguish. Pangalawa, merong denial na feeling. Hindi, okay lang to. Talaga namang nakaka-stress pag Normal nagtatrabaho. lang Oo. Wala namang trabaho na masaya lang. Meron sa GMK. Pero meron talaga, di ba? Wala naman talagang trabaho na sobrang dali. Di ba? May stress talaga. Minsan hindi nila alam na iniisip lang nila, ay, lahat naman kami nahihirapan. So, normal lang to. Dine-deny mo na sa sarili mo na hirap ka na, unmotivated ka na, hopeless ka na. Pero nararamdaman mo. Pero nafe-feel mo na siya. Oo. Tapos nakakaramdam ka na ng anhedonia. Yung anhedonia is a feeling of indifference or apathy. Yung hindi ka masaya, hindi ka malungkot, wala kang pakiramdam. Papasok ka lang sa trabaho, na nandun ka lang, manhid ka, wala ka nang nararamdaman. Alam nyo ba, yung anhedonia or yung feeling ng numbness, yung walang pakiramdam, nararamdaman yon kapag severe na yung stress ng isang tao. Stress, hindi burnout? Stress. So kapag yung stress, isipin niya parang isang baso na may tubig. So nilagyan mo yung baso ng punong-punong tubig, aapaw siya. So ganun yung stress. Halimbawa, isang tao, napuno siya ng stress. Darating sa point na yung utak niya, para matulungan siyang mag-survive, Ako na lang. parang parang Overflow na lang. isa-stop niya lahat ng nafe-feel mo for you to survive. Isa-stop? Wala ka na lang mararamdaman. Inanumb ka niya para, that sense of survival. Alright, Oo. kawawa. Para hindi mo na ma-feel yung sobrang stress, kasi pwede kang mabaliw dun di ba? Pwede kang magkaroon ng mental health issues. So, ang coping mechanism ng brain, para hindi ka masyadong mabaliw,
ay, wala ka na, di ko na lang ipaparamdam Hindi to sa'yo masyado. lahat. So, pumapasok ka araw-araw, wala kang pakiramdam. Imagine that, yung hindi mo alam ano nararamdaman mo.